isa sa mga dapat i-adjust ng isang Pilipina na mag-aasawa ng Pakistani ay ang pag-adjust sa pagkain, pagluluto ng pagkain nila at kung anong gusto ng isang Pakistani husband. Hindi naman lahat kasi ay kakain ng pagkain Pinoy. Siyempre, ang upbringing ng Pakistani husband iba eh. So, sanay sila sa parata. Tayo naman, hindi marunong. Hindi natin alam yon pag umpisa pa lang. So, pag-aaralan natin yan. Ako, isa ako sa walang biyena na nagturo. Kung hindi, natitikman ko lang yung mga pagkain ganon na kinakain ng mister ko dun sa mga nag-i-invite sa amin o sa nakikita ko lang. At pinag-aralan ko, buti na lang meron ng YouTube. Isa nga dyan sa paborito ng asawa ko, ay etong latcha parata, yung layered pagka niluluto. Yung isang klase kasi ng parata, yung normal parata, ay para rin lang chapati, lalagyan ng mantika, ipiprito doon. Etong latcha parata, may estilo katulad nito. Pag nabilog mo na yung dough, lalagyan natin ng ghee. Yung ghee, napakasarap niyan. Yan yung oil galing sa gatas or from the butter. So, yan ang napakasarap, napakabango pati na gamitin. Pagkatapos kong gawin yan, so bubudburan ko ng konting arena, tapos ifo-fold ko siya. Maraming klase ng paggawa ng latcha parata or ng layers. Isa dito, etong ganito, parang abaniko. Yan, fino-fold ko, tapos iikot ko siya. Walang nagturo sa akin ito, basta nakikita ko lang sa YouTube at ginagawa ko at awa ng Diyos, success. Kasi nga po, di ako nakaranas nung namyenan. May bienan o may hipag. Wala po, walang nagturo. Kaya, sinaga ko talagang pag-aralan gamit ang YouTube. So, ayan nga, finold-fold. Tapos, pagka na-fold mo na siyang lahat, bibilugin mo uli siya. Magkakaroon siya ngayon ng mga gilid-gilid. Kasi yung dati, merong ngayon, yung mantika na yan, hindi siya didikit eh. Pagka ginawa mo na siyang bilog, yan o. Ito, isang klase. Hindi abaniko. Parang pako naman ang ginawa ko. So, sabi ko nga sa inyo, maraming klase. Meron pa nga dyan na pinahahaba yung dough. So, dahil ito ay sa bahay lang naman at nagmamadali syempre, kakain na si mister. So, after mo silang mabilog-bilog, i-flatten mo uli siyang ganyan. Gagawin mo uli siyang flatbread. Pero yan, may layers na yan kasi yung nauna tinupi natin siya ng merong ghee, di ba? So madali lang naman ang paggawa. Yung iba gumagawa ng triangle, may gumagawa ng square, ako bilog lang. Okay na sa akin yun kasi ganun din naman ang lasa niya kahit anong korte. Yan ang pinakamadali eh. So, tapos lalagyan natin ng mantika doon. Ito, olive oil tong ginamit ko. Tapos ilalagay ko yung nabilog-bilog ko na nga na flatbread. Ipa-fry natin dyan. Ang masarap sa latcha parata is it is crispy in the outside. Pero malambot sa loob. Yun ang gusto ng mister ko. At kaya, pag sinabi niya kakain siya ng parata, latcha parata talaga ang ginagawa ko. Kasi yan ang gustong-gusto niya. Yung crispy sa labas. Tapos sa loob ay malambot. Ayan ang pinagkaiba ng latcha parata. Nakikita nyo, naggagawa siya ng pattern na paikot. Ngayon, yung iba, maraming mantika kung magprito ng parata. Ako naman, depende dun sa ginagawa ko. Kung okay na naman, konti-konti lang inang iniaad ko. Masarap ang parata, kahit sa Pilipinas nung gumawa ako, masarap kasi para daw siyang hot cake. Ngayon, kinakain din niya na parang chapati. May ulam din kung ano yung gusto mo gamitin. Kalimitan, pag sa umaga, omelette. So, ayan, gawin ulan natin yung pangalawa. At yan, makikita nyo, nilagyan ko ng mantika. Siya nga pala, bago mo lagyan ng panibagong parata, yung pinakatawa, yung pinagpipritusan kong yan ng parata, ang tawag dyan ay tawa o flat pan. Makikita nyo dyan na gumagawa ng pattern, no? Yung pagpiprito ko. So, yan, ganyan lang. Binibilog ko lang siya. Bilog. Yan yung mga inikot ko kanina na nilagyan ko mantika. Lilinisin nyo yung tawa bago nyo lagyan ng panibagong parata. Kasi, nagiiwan niya ng mga powder harina na nasusunog. So,
magiging madumi ang itsura ng parata nyo. Kaya kailangan laging malinis ang itsura. So, meron akong tissue dyan na ipinalilinis ko. So, ayan nga, saglit lang. 3 lang naman yung ginawa ko. Kasi si Mr. minsan, 2 kinakain parata, isa sa akin. Kaya 3. At yan ay siya namin kakainin sa halip na pandesal or tasty or sliced bread. Mas masarap kainin ang omelette or gravy sa parata.